Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Uragon. Ayan, this is Uragon po. Welcome to my vlog. Dito po tayo ngayon sa Osaka City, malapit po ito sa Hanancho o malapit sa Tinujiso at malapit rin po sa may Abino Harukas. Ayan, pupunta po tayo ngayon sa libingan ng mga napaslang ng panahon ng digmaan noong 1600 po. Ayan. Medyo malayo-layo pa po. Lalakarin lang natin ng konti. At napakalaking libingan po ito. At ito raw po yung mga biktima o mga napaslang ng digmaan ng 1600. Lakad-lakad po tayo at medyo malayo-layo pa. Ayan po. Ayan po yung panahon ng samurai. At yan po si Sanada Yokimura. Yan po ang namuno o pinakamagaling na mandirigma ng panahon ng 1600. Yan po si Sanada Yokimura na pinanganak po dito sa Osaka noong 1567 at namatay naman po yan ay ng 1615. Ayan, bali bata pa po siya na namatay, 40 plus lang yata. Ayan po, yan po ang pagkasabi ng aking Japanese na kasamahan. Ayan po, si Sanada Yokimura, kung saan isa po sa mga pinuno ng panahon ng samurai. Ayan, at pupuntahan na po natin yung mga libingan ng mga tauhan niya o mga napaslang ng panahon ng digmaan. Ito pong panahon ng digmaan na ito ay siguro po mga gamit pa nito, kabayo, saka yan nga po, samurai. Yan ang pinaka sandata nila. Ayan, kung makikita nyo po yan, mga simento na nakatayo. Sa ngayon po, ang mga libingan ng mga Japanese dito ay mga mga bato. Ayan po ay mga simento pa at yun iba ay naputol na nga. At kung makikita din po natin, yan po ay tanging mga pangalan lang ang nandyan sa mga nakaukit sa simento na yan na nakatayo. At wala pa pong date of birth saka date ng pagkamatay, dahil nung panahon pa daw po na yun, tanging pangalan lamang ang mga alam at hindi pa alam ang kung kailan pinanganak at kung kailan namatay. Kaya tanging mga pangalan lang po nakasulat dyan sa mga haka na yan nila o haka o sementeryo na kung tawagin sa atin. Ayan, ubod po ng dami nito. Tanging mga nakalibing daw po dito ay mga biktima ng digmaan noong 1600. Ilan taon na po nakakalipas nito at buhay na buhay pa. Kung makikita mo naman po sa paligid, naglalakihang mga kahoy. At kung nakita nyo po yung may plastic na yon, yan po ay isang pamilya yata, isang pamilya. Subalit may dumadalaw pa sa mga pamilya nila, kaya binabalutan ng plastic dahil dito po sa Japan ay magwi-winter na, malamig. Siyempre, alam mo naman ang mga ninuno natin o mga yumao na mahal natin sa buhay, eh, kahit yumao na, eh, inaasikaso pa rin. Ayan, kung makikita nyo po, may mga bulaklak po dito at ito po ay parang ginawa ng pasyalan. Hindi naman totally pasyalan. Kung baga tawagin dito ay kuin. Ayan, kung makikita nyo po, yan po ay mga biktima ng digmaan. At tanging kinamatay po nila ay sari-sari din. Ayan. Sari-saring may itak, ayun ang sabi, samurai. Sabagay hindi kilala ang itak dito, katana o samurai. Yun po ang pagkaano nila dito. Yan po samurai, yan po ang namuno, yun ang sinasabi ko, si Sanada Yokimura, na pinanganak po yan dito sa Osaka at namatay noong 1615. At siguro po ang niya, ang pagkasabi ng leader ko, nakalibing yata si Sanada Yokimura ay parang sa Wakayama. Medyo malayo-layo po dito, 3 hours. Doon yata po dinala ang kanyang mga labi. At yan pong mga nandito ay tanging mga tauhan niya lang daw o mga kasapi ng samurai. Ayan, kung makikita nyo naman po, naglakihan ng mga kahoy. At yung ibang mga konkreto na yan ay putol na yung iba. At makikita po natin nga dyan,
tanging mga pangalan lang, at nung panahon daw po ng 1600, parang sa atin lang din, ay wala pang mga computer na yan, wala pang cellphone, tanging mga libro-libro lang yata. Ayan, kaya po lahat ng nakalibing dyan ay walang kung kailan pinanganak, kung kailan namatay, tanging mga pangalan lang po. Sa panahon po ngayon, iba na ang libingan ng mga Japanese. Ito po ay mga bato na makikinis, kung sa atin ay granite na naglalakihan, makikintab. Ayan po ay dahil sa sinauna nga daw, puro semento po yan. Semento lang na nakatayo. At nandiyan na yung mga pangalan nila. Yan, sa isang semento na yan, isang tao, ay gaano karami yan? Siguro po na isa sa, sobra pa sa 20,000 yan, piraso. Napakalaki po niyan masyado. Matindi rin pala po ang digmaan noong 1600. Ito po ay panahon daw po ng Korea and Japan. Yan po ang pagkasabi ng leader ko. Korea at Japan.